Meron akong pre-marinated bangus. Wow, seafood minsan lang. At sa totoo lang para sa akin actually, bangsilog ang peak bangus eh. Pero parang ang corny naman ko nagprito lang ako ng isda. So, gagawa ako ng bangus sisig. Or sizzling bangus na parang sisig pero hindi. Baka kasi may mga magreklamo na, hindi naman sisig yan eh. But I digress. Anyway, tip pala pag nagpiprito ng bangus, di ko alam kung napansin nyo kanina, drainage ko siya with all-purpose flour para hindi masyado nagre-rebelde yung mantika. Chop ka lang ng mga pangsahog sa hindi sisig. Tapos yung sauce all around sarsa na astig variant, Jap mayo, sabor, calamansi at pepper. At nung shoot ko tong video na to, actually dito ko lang na-experiment yung sauce na yan at in fairness, masarap. Tapos yun, labas ka na ng parang pang sizzling plate mo. Gigisa mo lang yung bangus sa lahat ng pre-nep natin tsaka sa butter. Buhusan mo ng sauce at picturean mo ng Honor 200. Boogs! Kung wala ka pang Honor 200, bili ka na. At kung meron na, mag-update ka na kasi meron silang bagong feature, which is the AI eraser. So kung may dumi, tanggalin mo lang. At kung di mo trip yung niluto mo, burahin mo na lang lahat. Gusto mo yan? Stig, no? Kain. Sa mga lumaki sa South na lumipat na sa gitna ng Manila, magdiwang kayo kasi meron ng tuding sa Manda mentality. Gumawa na ako dati ng video referencing Atoy's Pork Chop. Tapos ang dami doon nagko-comment na kailangan ko daw subukan yung tudings. Tapos may nag-message lang sa akin recently na ayun na nga, di ko na pala kailangan pumunta ng Binyan para lang masubukan yung pork chop nila. Sa may Silo Circle lang to. Pagka-order ko, gumawa muna ako ng sausawan, banana ketchup, suka, toyo, at chili powder. Ang in-order ko, double pork chop silog. At syempre matik, dapat yung itlog malasado. Pag ganito yung default na luto ng itlog, that's always a good sign. So ito na nga, ano bang mas masarap, Atoy's o tudings? Gusto ko sanang sagutin pero ang hirap kasi ang tagal ko na rin hindi nag-a-Atoy's at syempre, mahirap ikumpara yung kakatikim mo lang sa isang magandang memory. Baka yung naaalala mo is yung feeling, hindi na yung lasa. Pero masarap, satisfied ako. Tapos bigla ako nag-crave ng Lemon Square Cafe Specials. Boogs! For some reason, ang fancy nung table setup dun sa convenience store na napuntahan ko. Bagay na bagay sa fancy na panghimagas ko. Dalawang flavor yan, blueberry cheesecake crumble tsaka yung chocolate toffee. Na-appreciate ko talaga yung effort ni Lemon Square iangat yung kalidad ng convenience store snack. Tapos 35 pesos lang, that's a steal for me. Kain. Nag-text lang sa akin randomly yung airmat ko. Meron daw siyang na-discovering recipe galing Vancouver, which is called the Japa Dog. Meron siyang caramelized onions at na-discover kong Maggi Magic sarap. Boogs! Ang pinaka-trip kong way to season it. Real talk, para sa akin, game changer siya. Di lahat ng sausage kailangan nyo munang i-score bago iprito. Ito lang specifically kailangan kasi sumasabog siya tas napupunit. Toast your buns with butter on both sides and then gawa tayo ng teriyaki sauce. Ginamit ko dito mirin pero pwede ka rin magsake. Japanese soy sauce or just regular soy sauce, sugar, and some sesame oil. Once the sauce coats the back of your spoon, okay na yan. Chop up nori flakes and then plate. Buns, caramelized onions, yung sausage, yung teriyaki sauce, Japanese mayo, and then garnish with nori flakes. Legit, nagulat ako sa kung gaano kasarap yung kinalabasan nito. I guess when your mom is not a horrible, toxic human being, and is actually a great, kind, and loving person, tama sila when they say mother knows best. So, thanks mom. Salamat sa recipe. And for always looking out. Kain. Di ko rin alam kung bakit pero sobrang late ko na natutunan gumawa ng tapa. As in this year lang. Siguro kasi di naman talaga ako breakfast person. At kung magbe-breakfast man, delata lang okay na. Para sa marinade, toyo, calamansi, pepper. Ang experiment kong gumana, orange juice na nagra-rhyme sa init aid, at bawang. Dahil sweetened na yung orange juice, di ko na muna lalagyan ng asukal. Maglalagay na lang ako mamaya pagka piniprito ko na yung baka. After mag-marinate sa ref ng kasing tagal ng 1 game sa ML, means may mga pinitpit na bawang, yan yung gagamitin para sa sangag. Tapos chop ka ng bawang na gagamitin pang garnish. Ang ginawa ko dito parang chips. Una ko niluluto sa tapsilog yung itlog. Kasi para sa akin, hindi kailangan mainit yung itlog pag sa serve. Next yung bawang para maglasang bawang yung mantika na paglulutuan ng baka. At ayan, nagdagdag na ako ng konting brown sugar at pepper. Taba ng steak, yan yung gagamitin kong mantika para sa sangag. Ito talaga hinuhuli ko para maglasa yung kanin. Kasi kinukuha niya lahat ng lasa sa wok. At the same time, nililinis yung wok. And by the time you serve, para sa akin, pinaka-astig kapag yung kanin yung mainit. Hindi nyo naman kailangan gumamit ng steak para gumawa ng tapa, obviously. Any cheap beef cut would work, kaso kailangan nyo munang pakuluan ng matagal. Kain. Isa sa mga paborito kong quick lunch spot sa Makati ay itong Didi's. Sa Salcedo Street lang to, sa Legazpi Village, walking distance lang from Makati Med. Isa lang laman ng menu nila, Hainanese Chicken. Well, dalawa kasi meron din Hainanese Chicken Overload, which is the same thing pero may mga dagdag na laman loob. Pero ako kinukuha ko yung Hainanese Chicken Rice lang.
150 pesos lang, tapos meron ka ng kanin, sabaw, tsaka yung manok. At yung masarap na ginger chili. Solid din at thigh fillets siya, so walang buto-buto. Masarap at sulit. Yung the best pa doon, katabi niya yung Minano Japanese Grocery na nagbebenta ng napakasarap na Hokkaido soft serve ice cream. 180 pesos para dito sa petite na size. Mas mahal pa siya doon sa kinain ko, pero worth it eh. Pag mapadpad kayo dito, try nyo. Solid. Kain. Nakakatuwa yung kwento ng pasta na gagawin ko today kasi isa siyang masarap na pasta na naimbento dahil sa isang aksidente o pagkakamali. Ang tawag dito, spaghetti all'assassina. Ang kwento daw nito, meron daw isang chef na nakalimutan niya yung niluluto niyang spaghetti. Halos nasunog siya. Tapos imbis na itinapon nila, kinain na lang nila at nadiskubre nila na masarap pala to. Medyo naiba lang yung version ko kasi sinamahan ko siya ng guanciale. Alam niyo yung sinasabi nila tungkol sa bacon na kahit anong lagyan niya ng bacon, sumasarap siya. Para sa akin yung guanciale, ganun din pero times 3.69. Guanciale fat, olive oil, garlic, chili flakes, tomato puree, and of course our Dolce Vita spaghetti. Bogs! Para sa akin, it's the best pasta you can get at its price range. Personally, mas pipiliin ko to kaysa dun sa Blue Box. At almost half the price. So anyway, susunugin mo talaga yung pasta, tas unti-unti mo siyang nilalagyan ng tomato broth hanggang sa maluto, and then yan, plate ka na. I think it's worth mentioning na kapag gusto mo ng masarap na pasta, kailangan masarap ang ingredients mo. Ang konti lang kasi nang gagamitin mong ingredients, tas bida sila lahat. Kaya yun, lahat ng ingredients ko dito, kinuha ko sa Eurorich. Kain!